tatakbo sa Senado. At hindi lang isa, tatlo silang magkakamag-anak, tatay, dalawang anak. Saan ka nakakita niyan? Only in the Philippines siguro. Magandang araw mga paps. Nice day to ride ngayon. Makulimlim ang panahon. Di mainit, masarap ang hangin. Papunta tayo ngayon sa Kongreso. Sasamahan natin at susuportahan yung mga nanay ng mga EJK victims, mga drug war victims. Meron kasing hearing ngayon sa House Committee on Human Rights. Iniimbestigahan nila yung drug war ng nakaraang administrasyong Duterte. Inaalam nila yung mga pananagutan ng mga may pakana ng drug war, pangunahin na ang Pangulong Duterte. Alam naman natin ang mga biktima nito, yung mga maliliit, yung mga mahihirap, at halos di mo nga mabilang sa daliri mo yung bilang ng mga so-called big time drug personalities. Okay, pakarga tayo ng gasolina. Ubusan na tayo eh. So 200 pesos lang. Mahal kasi gasolina. May gas, tumaas na naman kahapon yung gasolina. Ay, walang katapusan. Okay, gasolina na tayo. Let's go. So mainam naman at iniimbestigahan na ito ng Congress kasi nung nakaraang administrasyon talagang ingat na ingat ang ating mga politiko sa pag-imbestiga sa drug war. And actually napaka long overdue na nitong investigation na ito. Kung matatandaan natin, nung time ni Duterte na inimbestigahan ito sa Senado ni dating Senador Daila de Lima, yun ang naging dahilan kung bakit siya pinag-initan, sinampahan ng gawa-gawang kaso kaugnay ng drugs. So let's see this time kung seryoso talaga. Hopefully ay maungkat ang katotohanan at mapanagot ang mga may tunay na kasalanan sa malawakang human rights violations kaugnay ng drug war ng dating gobyernong Duterte. Tuwing umaga, grabe talaga traffic dito sa may Quezon Avenue, papasok dito sa tunnel ng EDSA. Buti na lang hindi maaraw ngayon. Yun, umandar din. Ambulance sa likod. Alright, gilid tayo. Ang problema talaga minsan sa mga ibang motorista, nakita na nilang may ambulance sa likod, hindi pa tinatabi yung mga sasakyan. Dapat automatic na yan. Kapag may narinig kang ambulansya sa likod, gilid na. Kasi emergency yun eh, diba? Kaya kita mo itong ambulance, hirap na hirap siyang makausad. Anyway, balik tayo dito sa extrajudicial killings. Ang isa pang ironic talaga itong mga araw na ito, imagine, in-announce ni Vice President Sara Duterte na sa susunod na eleksyon tatakbo daw si dating Pangulong Duterte at yung dalawa niyang anak, si Polong at si Baste, sa pagkasenador. Kung sino pa yung pumatay ng libo-libo, nagnakaw, nagwaldas ng bilyon-bilyon, at walang ginawang matino sa gobyerno, siya pang may lakas loob na tatakbo sa Senado. At hindi lang isa, tatlo silang magkakamag-anak, tatay, dalawang anak. Saan ka nakakita niyan? Only in the Philippines siguro. Para bang hindi mo na sila mapapanagot sa anumang mga kamalian at krimen
na kanilang ginawa. Isa yan sa mga legacy ng Pangulong Duterte, yung libo-libong namatay sa drug war killings. Inamin at one point ng gobyerno ni Duterte na 20,000 ang namatay. Pero syempre, 6,000 lang mahigit ang inaamin ng mga pulis. Pero kung isasama mo pati yung mga riding in tandem, iba pang mga pinatay sa ngalan ng war on drugs, talagang aabot ng libo-libo. Kung hindi sila mahuhold accountable, hindi sila mapapanagot sa kanilang mga kamalian, baka tumakbo pang presidente ang isang Duterte sa 2028. Alam din naman natin saan nanggagaling ang administrasyong Marcos, kung bakit pinapaimbestigahan ang Duterte. Ang plano rin niya manatili sa poder ang angkan ng mga Marcos at Romualdez pagdating ng 2028. At least kahit papaano napapanagot yung nakaraang administrasyon sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Hindi naman ibig sabihin yan na dahil sinusuportahan natin ang pagpapanagot sa mga Duterte, kampi na tayo sa mga Marcos. Hindi ho ganun yun. At kung maaari nga hindi naman talaga tayo limited lang sa kampo ng mga Marcos at Duterte. Hindi naman ako naniniwala na wala na tayong choice, na it's a choice between these two evils. Tingin ko po hindi. Paparada muna tayo dito habang inaantay natin yung ibang mga kasama natin na dumating. Ang mga pagpatay ay sobra-sobra. Libo-libo ang mga pinatay. Ay nananawagan na lahat po sana ng mga nanay, lahat ng mga kaanak, lahat ng mga biktima ay lumabas at magsalita. Huwag na po tayong matakot. Ganun na lang po ba ang buhay ng isang tao? Patayin nila ng patayin kahit walang ebidensya. Lalabas ang katotohanan na duguan ang kamay ni Duterte at hindi na siya dapat tumakbo pa. Sa katunayan, dapat ay makulong si Rodrigo Duterte dahil sa libo-libo niyang pinatay na mga kapwa nating Pilipino.